Uupo na po ang lahat. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Kay mabiyayang umaga. Happy Fiesta. Ngayon ay Fiesta eh. Fiesta ng mga banal. Okay, bukas naman ay Fiesta ng mga ordinaryong kaluluwa. Ngayong araw na ito ay tinalaga sa mga malaking ambag sa pananampalataya, gaya ng mga santo, mga banal, hinirang ng Diyos. Ito yung araw nila. Bukas naman ay para sa mga kaluluwa, pangkalahatan. Now, alam nyo ba maraming mga churches ang nag-go against sa araw na ito? Bakit may mga kaluluwa pa? Wala naman yan eh. Ano ba ang kanilang status kapag patay na, di ba? Minsan tinatanong natin, pag patay, wala na. So bakit alalahanin pa? Now, sa kasaysayan, kung bakit maraming mga kasaysayan ang hindi na isulat, na itala, dahil sa mga pagkukulang ng mga historia noon. Minsan sa isang taon, isang sentence lang ang naisulat nila. So ngayon, dumating yung mga churches, nung nag-rise yung mga simbahan ng Diyos, pinapahalagahan ang mga yumao, yung mga martir, yung mga banal, upang hindi makalimutan ng mga bagong henerasyon. Halimbawa, sa mga 10 henerasyon, hindi na natin kilala. Di ba? Kung gaya kay Kristo, kung hindi natin pinipreserve yung mga imahe nila, gaya kay Maria, kung hindi natin pinipreserve ang imahe nila, yung mga apostol, baka hindi na natin kilala. Okay? Kaya ang simbahan ay nagtalaga ng isang araw para sa kanila upang pahalagahan, alalahanin, pagbalik tanaw sa kanilang mga nagawa. So ang mga patay ay wala nang magagawa. Ang sabi ni Kristo, tulog na sila. Wala na silang pakiramdam. Kaya lang minsan sa buhay natin, nagpaparamdam. Sila ba'y nagpaparamdam? Kasi nung isang gabi, nanaginip ako eh. Napanaginipan ko yung magulang ko. So siguro, masabi natin, kasi may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Okay? Baka yun din ay nagpaparamdam sa atin na alalahanin nyo naman kami. Okay, kahit walang theological o biblical explanation sa mga ganong pangyayari sa tao, pero nararamdaman pa rin natin sila. Tama? Parang andyan pa rin eh. Yung kanilang alaala ay nagpapaalala din sa atin lagi. So ano ba ang pangangaral ni Kristo tungkol sa mga patay? Okay, sa gospel natin, John 5:24, ang sabi ni Kristo, ang lahat ng nakikinig, dapat nga sa Diyos tayo matakot eh. Alam niyo ba kung bakit sa Diyos dapat matakot ang tao? Dahil ang Diyos ay merong kapangyarihang buhayin muli ang mga patay. Kaya huwag kayong matakot sa kaluluwa. Wala na yung buhay. Hangin na lang yon, wala silang kapangyarihan. Pero sa Diyos, dapat matakot ang tao at makinig. Dahil ang sabi ni Kristo sa John 5:24, hindi ka hahatulan kapag nagpailalim ka sa Diyos, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito yung maganda eh. Kahit ang tao ay namamatay, kapag siya'y nagpapailalim sa Diyos, bubuhayin. Yun yung pinaka-advance ng mga tao. So, dapat magpailalim talaga ang tao sa Diyos. Okay? Sabi ni Jesus, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sinumang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ito yung kakulangan natin. Minsan kasi, kung Old Testament ang basihan natin, tama po ang understanding ninyo na kapag patay na, patay na. Kasi sa panahon ni Kristo, merong 3 grupo doon. Parang sect of denomination. Itong Eskreba, itong Pariseo, at mga Saduceo. Ang naniniwala sa muling pagkabuhay, mga banal, espiritu ay mga Pariseo. Pero may 2 grupo doon na hindi naniniwala sa kaluluwa, sa mga espiritu, sa mga banal. Itong Eskreba at mga Saduceo. Ngayon, tayo'y naniniwala sa mga kaluluwa. Okay? Unawain po natin na sabi nga ni Kristo, kung paanong ang Ama mismo ang pinagmula ng buhay, ganun din naman ang anak. Noong nangaral si Kristo na bubuhayin niya ang mga patay, totoo yon. Kasi siya binigyan siya ng kapangyarihan.
Kung sa Old Testament, pagpatay ka na, patay na, wala nang saysay. Nung dumating si Kristo, nangangaral siya na bubuhayin niya. Kaya maganda po itong recommendation bilang um, bilang ating basis sa ating paniniwala kung paanong ang Ama mismo ang pinagmulan ng buhay, ganun din naman ang anak na binigyan ng Ama ng karapatang bumuhay. So ito na yung New Testament na sabi ni Jesus na bubuhayin niya ang mga patay. So malinaw po sa panahon natin, hindi katapusan ang patay o ang kamatayan ng tao. Kapag narinig ng mga patay ang tinig ni Jesus, sila'y babangon. Yan. Huwag kayong mag-alala, babangon pa sila. Okay? Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Pero ang lahat ng gumawa ng masama o kasamaan, dadaan pa sila sa proseso ng kaparusahan. Okay, take note dito. Yung mga nagkasala, kaya nga maganda kung tayo'y gumagawa ng kabutihan. Kasi hindi na tayo dadaan sa kaparusahan kundi automatic. O ikaw, kabilang ka na, dito ka na. Pero yung gumagawa ng kasalanan ay dumadaan o dadaan pa sa proseso ng kaparusahan. So depende na yun sa Diyos kung kahabagan tayo o sila at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kay Pablo, ito yung pangangaral ni Pablo sa mga Kristiyano. Ano ba ang paniniwala? Okay. Naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang mga patay upang isama kay Jesus patungong hangganan ng buhay. Di ba sinabi ko na last week yata ito, sinabi ko na tayo tayo din ay citizen of Heavenly Mother. Ano bang ibig sabihin ng Heavenly Mother? Na tayo pala ay mayroong nakadesenyong katawan, isa pang katawan doon sa kaharian ng Diyos. Kung ang physical at dugo ay para sa daigdig, para sa mga mortal, meron pa tayong isang katawan para sa immortalidad doon sa kaharian ng Diyos. So maganda po yan dahil sa pag-ibig ni Kristo, tayo'y isama. Imagine na, maganda yan. Ang ibang term, ilapit muli sa Ama upang bigyan ng buhay na walang hanggan bilang reward sa mga naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. So mahalaga po, habang tayo narito sa daigdig na ito ay nagpapailalim kay Kristo dahil meron pang isang buhay na handang ipagkaloob niya. Magkita-kita tayo doon. At isa pa ito, ang sabi ni Jesus, kahit si Pablo, doon lahat tayo ay mga anak ng Diyos, magkakapatid. Kaya hindi na, kung kayo'y mag-asawa ngayon, doon na hindi na. Kung ikaw ay anak ni sino bang anditong mag-ina, di ba, ni Tita Estrada, doon ay kapatid na, mga anak tayo ng Diyos. Yun ang pinaka-nature natin kung tayo andun sa kaharian ng Panginoon. Tayo'y lahat ay magkakapatid. Okay? Sa verse 17, 1 Thessalonians 4:17, ang mga buhay at mga natitira na madatnan sa pagbabalik na Jesus ay hindi na mamamatay. Okay? Ito yung pangangaral ni Pablo. Maganda kung hindi na tayo dadaan sa kamatayan. Maganda na hindi na tayo mamamatay. Yun ay kung madatnan tayong sa muling pagbabalik ni Kristo. Titipunin sila sa alapaap kasama ng mga buhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy makapiling natin siya magpakailanman. Yan. Isa yan sa mga aral ni Pablo na kung bakit bubuhayin muli ni Kristo ang mga patay o yung mga buhay na badatnan niya upang tayo ay makapiling. Di ba nais nating makita ang Diyos? O ito na yon. Sa muling pagbabalik ni Kristo, binigyan na tayo ng karapatang makapiling ang ating Panginoon magpakailanman. Wala nang kamatayan doon. Bakit may pag-aasawa sa mundo? Dahil ang tao ay namamatay. Bakit wala nang pag-aasawa sa langit? Dahil doon ay wala nang kamatayan. Kaya yun yung pinaka-purpose. Huwag niyong kalimutan yan. Sa daigdig, merong pag-aasawa dahil ang tao ay namamatay. Sa kaharian ng Diyos, wala nang pag-aasawa doon dahil doon ay wala nang kamatayan. Permanent na ang buhay ng tao doon. Kaya wala nang pag-aasawa, hindi na pwedeng mag-aasawa ang tao doon. Permanent na. Sa sulat ni Solomon, Wisdom 3:9, ang mga nananalig sa Diyos ay makakaunawa sa katotohanan tungkol sa buhay at tungkol naman sa kamatayan. Kaya dapat naintindihan natin huwag tayong matakot sa kamatayan. Okay? Huwag tayong matakot sa kaluluwa.
Ang katakutan natin ay ang Diyos dahil meron siyang kapangyarihang huwag buhayin o buhayin man, parusahan. So ganun ang Diyos. So 1 Corinthians 15, 21, 22, ito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yung unang tao na tinutukoy ni Pablo dito? Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yon? Si Adan, kasi doon nagsimula ang kamatayan eh. Dahil sa kasalanan namamatay ang tao. Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sino yon? Si Kristo. Siya lang naman ang muling binuhay eh. Namatay tayo dahil sa ating kaugnayan kay Adan, yung pagkakasala natin, yun ang dahilan kung bakit mamamatay ang tao. Gayon din naman, mabubuhay tayo dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Dapat mahalaga talaga ang kaugnayan natin sa Diyos. 1 Corinthians 15:23, ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Alam niyo ba sa Old Testament, sinabi ni Yahweh, 120 na lang ang ibibigay kong taon sa tao. Imagine na, 120. Pero sa panahon natin, meron ng 1-year-old namamatay, 5, 10, 15, 20 namamatay na. So yung panahon natin, sinabi nga ni Kristo, mag-ingat kayo dahil anytime pwedeng ikakapahamak ng tao. Okay? Isa yan sa mga dapat alalahanin ng tao. Mag-ingat, magpahalaga dahil anytime ang kamatayan ng tao. Sa Old Testament, kung loobin ng Diyos, di ba, namamatay sila, pinarusahan ng Panginoon. Pero talagang 120 ang ibinigay ng Diyos sa kanila noon. Pero sa atin, walang, wala nang nakatakda eh. Nakadepende sa iyo. Kung gustong umabot ng 100, kaya mong abutin yan. Gusto nyo bang umabot ng 100? Ayaw nyo? Eh, sabi ng Diyos eh. Given yan ng Panginoon, yung 120. Kaya kaya po nating abutin yung 120. Kailangan nating palakasin, patatagin, siyempre yung disiplina natin sa pamumuhay. Okay? 1 Corinthians 15:45, ang unang tao na si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Take note, ito yung nature natin. Tayo ay binigyan ng buhay. Ang huling Adan, si Jesus, ay espiritong nagbibigay buhay. Kung paanong tayo'y naging katulad ng nagmula sa lupa, si Adan yon, tayo yon. Matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, si Jesus yon. Kaya yung nature natin, binigyan tayo ng buhay, tayo'y mamamatay. And then darating ang panahon na bubuhayin tayo dahil sa kaugnayan natin kay Kristo. Matutulad tayo sa taong nanggaling sa langit. Kaya immortality na ang ibibigay ng Diyos sa panahon na mapabilang tayo doon. So, dapat malinaw sa ating isipan na ang final destination ng tao ay sa langit, sa kaharian ng Diyos. Yun ang pinaka-final destination natin. So, sa kaharian ng Diyos, mahalaga yon. Kaya tayo'y habang narito sa mundong ito, sa makalupang katawan, dapat maging masipag daw tayo. Maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa dahil mahalaga yan proseso para tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Para kung gusto mong mapabilang sa immortalidad, kasi pag immortal na ang tao, hindi ka na masasaktan, hindi ka na magugutom. Doon ay kaligayahan. Wala na, hindi kagaya sa daigdig na dual eh. Ano ba ibig sabihin ng dual? Minsan masaya, minsan malungkot. May pera, walang pera. Ganon ang daigdig. Dalawang mukha. Pero doon sa kaharian ng Diyos, kaluwalhatian. Yan, walang hanggan. Ganon na ang nature natin sa muling pagbabalik ni Kristo. So habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Kristo, yan, pahalagahan natin ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Dahil yun ay pasaporte natin para sa buhay na walang hanggan. So naway maintindihan natin, minsan kasi nalulungkot tayo kapag dumating na yung kamatayan. Kasi hindi natin naintindihan na nagbago yung definition sa New Testament. Sa Old Testament, pagpatay ka na, tapos na. Yun ang mga Saduceo at Estreba. Pero tayong mga Kristiyano naniniwala sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Kaya itong araw na ito ay isang pag-alaalang sa lahat na dadaan din tayo sa kamatayan, and then sa paniniwala natin, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Anak at ng Banal